Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, mag-pray muna po tayo. Lord God, maraming salamat po na pinagsama-sama niyo po kami ngayong gabi. At nawa po ay madami po kami matutunan ngayong prayer meeting po namin. In Jesus' name we pray, Amen. Ang kalawakan, hindi ko na uwawaan yung dahilan kung bakit ako'y pinilit mo alagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na nagbibigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang kang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kagipitan, ako ay malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang kang magmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Ang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisip pa, hindi pasalamatan ka. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Among lahat
pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang tayo ang butihan mo. Ang mo ay tataas ang buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos, ikaw ang tunay na hila sa mundo. Pinagmahal ng tulad mo. Din ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Langit-langit ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Lord, salamat po uli sa araw na ito at sa mga kadarating lang po ngayon. And ingatan nyo din po ang mga
darating pa lang po. In Jesus' name pray, Amen. May mga gusto po mga testimony para kay Lord. Ayan, have a wonderful evening po sa inyong lahat. Ang dami natin, ano? Um, Sabi ko nga po kanina, nagsishare ako kay Sister Marilyn. Nagpapasalamat naman ako. O yun, hindi nga ako nakaka-attend ng mga nakaraang Wednesday. Pero sabi ko, nagpapasalamat po ako dahil kahit sa sobrang busy ng buhay ko, last week, I think last week po yun eh. So fruitful po yung 1 week ko. Kasi Sunday, niyaya ako ni Sister Jenny, nag-prayer meeting. Nag-Bible study kami kina Sister Minnie. Yan, nung ano yon Sunday. Pwera nung Sunday po, the other Sunday. Yun po yung pinapatotoo ko. Ayan, nag-Bible study kami. And then, that was Sunday. And then Tuesday, praise God, nakasama ko si Sister Risa at si Sister Ana. Nag-BS po kami kina Sister Tina. Saya-saya namin. Gabi na kami umalis. Ano ko nung oras yun. Pinagturo ko po si Sister Risa. Tapos sabi ko, Sister Risa ha, have your masterpiece again. Mag-aral ka ulit. Kasi ang sabi ko talaga sa kanya, kung ano yung in-exhort mo nung nag-exhort siya ng prayer meeting, Sister Risa. Sabi ko, yun din ang i-exhort mo kina Sister Tina. Walang kulang, walang ba. Para wag siyang kabahan na, ano sasabihin ko doon? Sabi ko, yun pa rin. Kung ano in-exhort mo ng prayer meeting, yun. And then after that, ayun, ang maganda yung exhortation niya. Talagang tahimik na tahimik sila, pil na pil nila. Tapos medyo dinagdagan niya. Sabi niya, Pastora, medyo binago ko ng konti. Ang ganda. Tapos after that, sabi ko, sa susunod po, si Sister Risa uli ang magtuturo. Sabi ko, makakapag-train na ako ng Bible study leader ngayon. Ganyan. Tapos yun, hindi naman siya nag-oppose. Sabi ko nung Sunday, Sister Risa, hindi ako nagbibiro. Sa susunod na Bible study natin kina Sister Tina, ikaw uli ang magtuturo. Basta, get yourself ready. Kasi anytime, magpapa-BS uli yun, kukulitin ko ng kukulitin. Para magkameron tayo ng islat sa busy buhay nila. So yun po, that was Tuesday. And then, Thursday, I was in Dole, Pampanga. So hindi akala ko may pupunta na doon sa magpi-pray doon sa may sakit nung Thursday kasi nagdi-deliryo na raw. Pero ayun, kalooban din ng Lord na Friday po, nakarating kami doon ni na Sister Este, ni Brother Nelson Nabet na nakapag-pray. Kaya sabi ko, wow, kahit gabing-gabi na ako umuwi. Minsan po umuwi ako 11, ganyan, 10. Galing pa minsan ako ng Manila. Sabi ko at least yung tatlong yon na Bible study, hindi man ako talaga yung nagturo nung kay Sister Tina, pero at least I was able, yan, God made us able na mag-BS po doon. Yun, nakakatuwa po talaga, sabi nga, the time is short, talagang pagpara sa Lord, gawin po natin ang lahat ng ating magagawa. Ayoko naman sabihing isingit, pero talagang dapat kahit paano po, kahit medyo mahirap, talagang gawin talaga natin. Sabi nga, ang tawag doon, yung occupy till he comes, saka yung maximize yung sarili natin, kahit ang hirap, minsan na i-maximize. Kasi pag nasa trabaho po ako, puro problema, yung stress, pressure. Tapos paglabas ko, kailangan ko mag-minister, kailangan ganito. Ang hirap po talaga. Pero sabi ko nga, always by the grace of God po. Yan. Thank you. Ayun, good evening po. So, yung testimony po nung family ay
si Jeline ay nakagraduate na po nung diploma niya sa sa Australia kasi 'di ba working student. No, so yun yung nasa abroad na hindi nagre-remit kasi hindi nagpapadala sa pamilya kasi yung kinikita po niya ay ginagamit naman niya sa pag-aaral. So daig pa namin yung nagkakaroon ng mga remittances. So hindi siya yung typical na may anak ka sa abroad na meron kang remittances pero yun po ay nagamit niya doon sa pag-grow niya professionally. And then sa school, nitong mga past 2 months, ang daming ganap, ang daming kasi pagka po school head ka, yung school ay kung paano mo inaalagaan yung family mo, ganun ka rin nag-aalaga sa mga bata, sa mga teachers. So ilang mga reports yun na nare-receive ko. 2 yung na-hit ng motor, tapos yung isa is nabagsakan ng pole ng volleyball, yung ganon. So parang nasa work ka, tapos biglang may magre-report sa'yo na, ma'am, yung bata natin na aksidente, ganito, ganyan. So parang hindi ka rin makahinga dahil gusto mong pumunta dun sa lugar para i-check yung bata, pero gabi na sa akin sinabi. So kumusta na lang ng kumusta, weekend. So parang sinasabi, ma'am, pagka raw po umayos yung condition ng bata, i-confine, isi-CT scan. So syempre yung pressure mo, dahil ikaw yung accountable, tao mo yon, tapos nasa loob ng school. So pero praise God, okay po yung bata, wala namang fracture. And then yung magulang, maayos kausap. Yun kasi yung isang challenge eh. No, pagka medyo mahirap kausap yung natapatan mo na magulang, yun, medyo lumalawig yung problema. Pero salamat po sa Lord, yung healing, tapos yung teachers din ay lagi pong nagkukumusta. So yung talaga pong yung pagkilos ni Lord doon sa buhay noong mga teachers, nire-remind sila. At syempre, lagi rin kasama sa prayer natin, no? Yung pong ating mga kasama. Not only our church members, kundi po yung outside na rin. Kaya nga po, di ba sabi, mapalad yung isang lugar na merong doon, believer, meron doon Christian, kasi ine-extend mo yung faith na sisharean mo sila doon sa mga ganong aspeto na i-remind mo sila na ganito kabuti yung Panginoon sa atin, na kahit may mga problema tayong nararanasan, hindi tayo napapabayaan. Kasi siyempre, sama-sama kayong accountable and praise God, at okay na po. Kaya po yung nagpapasalamat po kami sa Lord doon. Amen. Ayan. So, papasalamat lang po ako sa Panginoon dahil siguro po pang ilang buhay ko na ba ito? Pang 5 na po. Kasi nung nakaraan, nagpa-check up po ako. Halos lahat po mataas. Cholesterol, sugar, hindi lang po nagdoble, nagtriple pa. So, siguro ito yung pagkakataon para mag-thank you po ako sa Panginoon dahil lahat po masakit. Yung tinignan po buti yung creatinine lang po yung normal. Kaya po sabi kong yun daw po ay nagdoble pa, baka i-dialysis ako. Pero sabi ko, hindi po ako papayag talaga na umabot sa point na gano'n ng buhay. Di ba? So kaya po nag-exercise ako, lahat ng bagay ginawa ko para lang at least kahit paano bumaba. And then kahapon po, bumalik po ako sa center, nagpa-test po ulit ako. Praise God po, naging normal lahat within 3 weeks. Pero sabi ni Dr. Jane, bihira yung bumababa ng ganyan kabilis ng 3 weeks lang. Bumaba agad ng normal yung sugar, tsaka yung cholesterol, tsaka yung sa uric acid. Pero ayun, niniwala talaga ako na kapag po ang isang bagay pinanalangin ng Panginoon, kasama yung mga kapatiran, naniniwala po ako tutugunin po yun ng Panginoon. Pangalawang bagay po, masakit man sa sarili, lalo na sa damdamin ko, na may sinurrender po ako sa Lord na isang bagay na kahit masakit. Almost 4 years yun, pero siguro po ito na yung pagkakataon ng Lord para at least, di ba, naniniwala din po ako sa kasabihan na kung may inalis ang Panginoon, may ibibigay siyang mas magandang plano sa buhay natin. Di ba po? Yun po, even 4 years yun, hindi po ako nanghihinayang, hindi po ako, kumbaga parang nasaktan dahil ang Diyos po ang naging comforter ko. Di ba po? Masakit sa akin yun dahil hindi lang basta-basta ang relasyon yun, pero binigay ko po talaga lahat sa Panginoon. Di ba po? So, ayun po, pag-pray niyo po ako dahil
hindi lang po talaga emotional yung nararamdaman ko ngayon. Nanghihina po talaga kasi may nararamdaman pa din po ako. So, ayun po. Maraming salamat sa Panginoon dahil siya yung kalakasan natin. Ayun po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi andito po tayo ngayon magkakasama. Marahil may magkakaiba tayo ng pinagdaanan. Sa week na to, marahil magkakaiba tayo ng mga dahilan para sana hindi makapunta dito pero nandito tayo magkakasama. Napagtagumpayan natin na makapunta dito ngayong gabi. And bago po tayo magsimula ngayon sa word, ay manalangin po muna tayo. God, Father, we glorify your name. We lift your name up. Panginoon, sa mga oras na ito, salamat po. Sa buhay ng bawat isa na nandito sa iyong tahanan, handang magbigay ng oras para sa iyo. At Lord, dalangin po namin na maging makabuluhan talaga yung oras na ibibigay namin sa iyo ngayong gabi. Ikaw pong manguna sa gawain na ito at maitaas sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa pag-deliver na iyong message para sa bawat isa ngayong gabi. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Matagal na akong sinabihan ni Christian. Siguro, last month pa. Kasi dapat siya po yung nakasked ngayong gabi. Kaya lang last month, siya yung sumalo kay Brother Al Robert. Si Al Robert po kasi nakasked para sa prayer meeting. Kaya lang nga po, alis na po siya ng bansa. Nakasampa na siya. So si Christian yung sumalo sa kanya. Si Christian po yung nakasked ngayong month na to. Ako yung sa September. Kaya naagad ako kasi sabi niya kakatapos ko lang baka naman pwedeng ikaw muna. Ayun. Pero, ayun nga, munti ko na makalimutan. Buti na lang napaalala sa akin ni Mama kahapon. Na tinanong niya, sino ba nakaschedule ng juniors ba bukas? Oh, juniors nga pala. Naalala ko ako. So, ito pong topic na share ko po sa lahat ngayon ay topic po namin nung Sabado na napag-sharingan po namin. Pangit na. Napag-usapan po namin nung mga kabataan nung Sabado. Kasi tuwing Sabado po kasi meron kaming sa mga kabataan every 7 p.m. Bible reading and kumustahan. At ito pong ang book po na binabasa namin ay Book of John. And chapter 9 po kami ng Sabado. So, hindi naman dahil wala akong matapik, kaya ito topic ko ngayon. Gusto ko lang din pong i-share sa bawat isa na hindi lang naman yung topic na to para sa kabataan. Para sa lahat po ng Kristiyano na kumikilala talaga sa ating Panginoon. Ang i-share ko po ay sa chapter 9 ng John. Medyo mahaba po. Pero kung babasahin po kasi natin ito, sobrang linaw po ng salita ng Diyos. Actually, kahit wala na nga akong ipaliwanag. Pero magbibigay po ako ng mga insights na get ko dito sa chapter na to. So kung meron po kayong mga Biblia, nais ko pong buksan natin ito sa John chapter 9. So, babasahin ko po yung John chapter 9. If may Bible po kayo, pwede rin po kayong sumabay sa pagbabasa. Kung wala po, encourage everyone na makinig po para po may matutunan po tayo. So, John chapter 9 po. Ang setting po nito ay sa may templo. Bumalik si Jesus sa Jerusalem. And ito yung time na ayaw maniwala sa kanya ng mga Pariseo. Kahit gumagawa na siya ng mga himala. Sinasabi sa kanya ng mga Pariseo na hindi siya yung Kristo. Ayaw maniwala sa kanya. So, galing po sila kung sa John chapter 8, kung babalikan po natin,
ito yung time na sobrang ayaw maniwala sa kanya ng mga Pariseo na gusto na siyang batuhin. So, nag-escape siya doon sa group of crowd na yun. And ito po yung nangyari sa John chapter 9. So, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Verse 8, sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Sabi ng iba, hindi. Kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po iyon. 10, paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, ang sagot niya. So dito po, sa first part nitong John chapter 9, meron pong character na bulag since birth. So, meron pong mga ganun kahit sa panahon natin ngayon na pinapanganak na bulag talaga, di ba po? Na hindi nakita mula nung ipinanganak. So, ano po yung ginawa ni Jesus dito nung nakita niya yung bulag? Pinagaling niya po yung bulag. Okay. Isa po ito sa mga miracles na ginawa ni Jesus nung panahon na siya ay nabubuhay dito sa mundo. Bakit po siya gumagawa ng miracles? Para ma-establish na siya yung tunay na Diyos. Siya yung totoong Diyos. Kasi walang ibang makakagawa ng mga ganong bagay kundi ang tunay na Diyos. Kasi ayaw nga makinig, ayaw talaga maniwala ng mga Hudyo, mga Pariseo, na siya yung tunay na Diyos. Na siya yung Messiah. Kaya sabi dito, kailangan gawin natin ang pinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Ano po makikita natin doon sa ginawa ni Jesus na yon? Sa mga previous chapters po, na-introduce si Jesus bilang ilaw. Ilaw ng sanlibutan. At sa chapter 9 po na ito, patuloy po siya na na-introduce or patuloy siyang nagpapakita na siya yung ilaw ng mundo. Sa pagkakataon na ito, yung bulag mula nang siya'y pinanganak ay nakakita. Hindi ko po pwedeng sabihing muling nakakita kasi nga since birth po siya bulag. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga bulag pag since birth, parang wala pa yata ako nadidinig na nakakita na ang madalas ko na babalitaan yung lumabo yung mata, walang makita na, tapos bumalik. Pero yung since birth, parang wala. Correct me po if meron kayong alam. Pero dito, nakakita po yung bulag for the first time sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Anong panahon pa to?
May mga advanced technology ba ng time na to para makita? Wala. Pure miracle. Kasi nga po, si Jesus ay tunay na Diyos at walang imposible sa tunay na Diyos. Di ba po? Pero, bago po gumaling yung bulag, ano po ba yung nangyari? May ginawa po ba yung mga alagad para gumaling yung bulag? Wala po. Sino lang po ba yung may ginawa para gumaling yung bulag? Isa po matapang na pwedeng sumagot. Si Jesus. Si Jesus lang po ba? Yung nag-act para maging possible yung pagaling. Yung bulag po. Kasi po, sinunod niya si Jesus. Imagine niyo po, si Jesus, hindi pinaniniwalaan ng mga tao na nandun na siya yung tunay na Diyos. Maging yung mga Pariseo na nangangaral sa iba pang mga Hudyo. Pero itong bulag po na to, nung sinabi sa kanya, pumunta ka sa Siloe at maghugas ka, sumunod po siya sa sinabi ni Jesus. Yes, kaya naman pagalingin ni Jesus yun ng bulag nung siya lang wala siyang iutos, nang sabihin niya lang na gumaling ka. Pero may pinagawa po this time si Jesus sa bulag. Ano po ibig sabihin? Si Jesus, yes, walang imposible sa kanya. Kaya niya lahat ng imposibleng bagay, kaya niyang gawing posible. Pero may mga times na siya mismo nagsasabi sa atin, pinapagawa sa atin, hinihintay tayo na mag-respond. Kung ano yung gagawin natin. Kung susunod ba tayo sa Kanya o hindi. Kasi si God, miracle worker, no doubt. Kaya lang ang tao, hanggang saan yung faith na kayang ibigay ng tao sa tunay na Diyos. Yun yung nagmamatter. Kasi si God, no doubt, kaya niyang gawin yung mga imposible. Kahit ano. Kaya lang yung tao, gaano yung level ng faith ng tao, gaano kataas yung level nun para maniwala at magtiwala sa tunay na Diyos na kayang gawin yung mga imposibleng bagay sa buhay niya. Marahil nadidinig na po natin itong mga ganitong salita sa pulpito, many times, countless times. But, talaga po ba na-absorb natin? Kasi, sa buong buhay natin, sobrang dami nating problema pinagdadaanan. Sobrang daming desisyon natin na ginagawa. Pero lagi po ba natin na isasaalang-alang si God sa mga decisions na ginagawa natin? Sa simpleng, sabihin natin, may problema tayo sa finances. Yes, God will provide. Pero yun na lang ba yun? Pag dumadating sa point na yun, hanggang gaano kataas yung faith natin sa Kanya. Madalas, sa mga problema na pinagdadaanan natin, parang, imbis na maging first option si God, nagiging second, third, fourth, hanggang sa dumami pa ulit yung mga decisions, hanggang sa bumaba yung ranking ni God kung paano tayo magdidesisyon. So, dito po, sobrang dami nagda-doubt kay Jesus. Kung siya ba'y tunay na Diyos? Pero itong bulag, nagtiwala siya. Sinunod niya. Malay ba nung bulag na yun kung sino yung nagsabi sa kanya nun? Bulag nga siya. Hindi niya nakikita kung sino yung nagsasalita Di ba po?
Maybe the blind man has no idea that he will be healed, but he didn't refuse to obey what Jesus commanded him. Baka po kasi sa atin din ngayon sa buhay natin. Hindi natin alam kung paano tayo mai-healed. Itong bulag na to physically. Yung physical, yung abnormality sa kanya o yung problema niya. Sa atin po mga Kristiyano, marami sa atin normal naman. Normal na pinanganak. Kaya lang, may mga pagsubok talaga na dumadating na minsan parang pilay tayo pag nandun tayo sa problema na yun Hindi natin alam kung paano tayo makakalagpas dun sa sitwasyon na ganun. O yung mga magka-college dyan, anong kurso kukunin nyo? Anong school ang papasukan nyo? Sigurado na ba kayo sa school, sa course nyo? Decisions. Sa mga magulang, paano magsusustento sa mga pamilya? Di ba po? Kailangan natin si God. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. And kung tutuloy po natin yung chapter na to sa pagbabasa natin, sa John chapter 13 to 34, ito po yung time na nalaman ng mga Pariseo yung ginawa ni Jesus doon sa bulag. Tinanong nila yung bulag, sino yung nagpagaling sa'yo? Tinanong nila kung paano siya pinagaling. I-explain ng bulag. Sabi niya, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakita na ako. Sabi sa 16, sabi na ilang Pariseo, hindi maaari mula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi pinangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ang iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kasi nga po, yung time na to, yung mga Pariseo, ayaw talaga maniwala kay Jesus. But because of the mga ginagawang miracles ni Jesus, mayroong mga Hudyo na naniniwala na sa Kanya. Kumbaga nahahati na yung mga tao kung maniniwala ba o hindi. Sabi 17, kaya tinanong nila muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa Kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Sabi niya, nung bulag isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya talagang dating bulag na ngayon nakakita na. Kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Hindi sila makapaniwala Kasi sino ba naman nga ba yung magpapagaling ng ganun? 20, sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming anak namin siya at alam din namin siya pinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano nangyari at nakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Kristo, ang Jesus, ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa hustong gulang na, siya'y tanongin ninyo. Natatakot pala yung mga magulang niya. Mamaya po, sabihin ko yung reflection ko kung bakit kaya natatakot yung mga magulang niya, no? Takot na itiwalik sa sinagoga? Or may iba pang dahilan kaya? 24, muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Talagang ayaw nilang maniwala na si Jesus ay Diyos. Wala siyang kasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Baka gusto ninyo marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?
at siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya, sabi ng alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. 30. Sumagot po yung bulag. Sumagot ang lalaki. Yung dating bulag, sorry. Sumagot ang lalaki. Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula nang likhain ng mundo ay wala pa tayo na balitaan na pagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. 34, sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nangyari doon sa bulag, sa dating bulag na anak ng mga magulang niya, yung ayaw mangyari ng mga magulang niya. Bakit po kaya? Kasi kaya niya i-defend kung ano yung naranasan niya. Kaya niya i-defend si Jesus. Kasi naranasan niya. Yung mga magulang niya, hindi. Iba yung situation niya sa situation ng magulang niya. Kaya po, kaya niyang i-defend si Jesus. Yung mga magulang niya natakot Pero siya, nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi naranasan niya yung kabutihan ni Jesus. Sa dulo po nitong chapter 9, sabi sa verse 35, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tinawalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. 37, siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo noon at siya ay kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyo nakakita kayo, nananatili kayong may sala. The Pharisees are still not believers even though they know and they saw what Jesus did. Because the truth is they are blind. They are blinded. The blind man believes because he experienced it and he can now see. Once ma-experience natin yung kapangyarihan ni God and we truly believe that He is our God, dapat hindi na tayo natatakot sumagot kapag tinatanong tayo kung sino ang Diyos natin, kung ano ang Diyos natin, kung ano capabilities ng Diyos natin. Pag tinatanong tayo about faith, about our faith. Kasi naranasan naman na natin The only reason para hindi natin ma-defend or hindi tayo makasagot kung hindi natin talaga naranasan pa si God sa buhay natin. Katulad ng mga magulang nitong bulag na to. And tayo po, mga believers, Christians, dapat po, kaya natin ipagtanggal si Jesus. Kasi, lalo na sa mga kabataan na nandito po ngayon, marami pa tayo, including me, marami pa tayong mga tao makakasalimuha about different beliefs. Paano natin sila mawiwin kung tayo mismo hindi natin kayang i-defend si Jesus?
May Diyos din kami. Nagbibigay rin ng mga kailangan namin. Eh, yung Diyos mo. Eh, hindi mo kilala si Jesus. Ay, oo nga no. Diyan na lang kaya ako sa Diyos mo. Baliktad, di ba po? Naalala ko bigla, ang mga nag-aaral sa Bahet, magkakaroon ng mission. Paano kaya makakapag-share sa ibang mga estudyante doon? Paano kaya sila mawiwin? Pag kaya tinanong tayo nila about Jesus, masasagot kaya natin? And, masagot man natin, makikita kaya sa buhay natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Kasi nga, actions speak louder than words. Tama ba? Mabaliktad. Hindi eh. Kasi kung ano yung nasa sayo, yun yung magre-reflect sa ginagawa mo eh. So if sinasabi natin na kilala natin si Jesus, kilala natin si God, pero yung actions natin taliwas doon, baka may mali. Di ba po? And for us na Christians, especially sa mga nakakaedad po sa amin, let this be a reminder po for all of us na iba-iba rin yung tao na nakakasalamuhan nyo, iba-iba kayo na field, pinagtatrabahuhan. Di ba po? Ay, iba, nasa bahay, pero yung mga kapitbahay. Paano po kaya nila tayo nakikita bilang isang Kristiyano? Nag-reflect po kaya si Christ sa buhay natin. And if dumating po kayo time na magkaroon tayo opportunity na mawin po kaya natin sila, can we defend who our God is sa kanila? Kasi po, kailangan natin eh. We are here para mag-share na Word of God. Though, we are not the one responsible para tumanggap sila sa Diyos kasi si God yun ang umusap sa kanila. Pero, paano tayo magiging instrumento kung tayo mismo ay hindi capable? Eh, kailangan capable eh. Kasi yun yung utos ni God eh. So, yun po. Ang hirap sabihin ng mga words na to kasi kahit ako mismo, tinatamaan. Kasi minsan, aminado ako, may mga times na kaya kong sharean, pero minsan, napapanghinaan ako ng loob. May mga ganun. Daw pag nagsimula na may sharing, nade-defend ko si God. Pero, aminin ko, not all the time. Something na kailangan ko i-work sa sarili ko. And maybe, baka hindi lang po kayo nag-iisa na ganun. Depende sa situation. Minsan, baka mamaya, naisip natin, yung tao na to, ang taas. Paano kaya share si God? Masishare ko kaya si God? Sa ibang pagkakataon na nga lang kaya? Eh, hindi na nagkaroon ng ibang pagkakataon. Aray ko. Di ba po? Ayun. So, let this be a reminder for us. Kailangan kilala natin si God. Kailangan sumusunod tayo kay God para maranasan natin yung mga blessings, yung mga miracles niya sa buhay natin. Mahal tayo ni God, everyone. And dapat, mapakita rin natin na mahal natin siya. Yun lang po. Maraming salamat po. And let's end this with prayer po. God, Father, we thank you for tonight again, for this moment na nakapag-aral kami ng iyong mga salita, John chapter 9, tungkol sa isang bulag na nagtiwala sa iyo, na pinagaling mo. Na thank you for reminding us, Lord, na hindi hadlang kung ano man yung kapansanan na meron yung bulag para magtiwala sa iyo, para pagalingin mo siya. And sa amin naman nandito, marahil okay kami physically, pero baka may kapansanan kami sa ibang aspeto ng buhay namin na nakahinder para mag-miracles ka sa buhay namin.
para overcome namin yung mga situation namin ngayon. God, please remind us, Lord, na walang pwedeng maging hadlang para kumilos ka sa buhay namin kung kami mismo yung willing na pakilusin ka sa buhay namin. Lord, kung ano man yung mga chains na nag-hold us sa amin, nag-hold back sa amin, Lord, please to break it. And tanging ikaw lang mo yung makita sa buhay namin, na makita sa buhay namin, Lord, na hindi lang namin sinasabi na kami mga anak mo, kundi makikita rin sa amin na ibang tao yung pagiging ama mo sa amin, kung paano kami maging anak sa iyo. Lord, thank you for the opportunity to speak in front of itong mga kasamahan ko sa church, kasamahan sa pananampalataya, mga kapatid. Thank you for reminding us about this topic. And we thank you for everything na gagawin po sa buhay namin, Lord. Patuloy po kaming gabayan, samahan sa bawat desisyon na gagawin namin. Bawat lugar na pupuntahan namin, ikaw po ang maitaas sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray.